Zealand. Happy birthday, Hezekiah. Ayan. Si Professor Attorney Paulo Emanuel Tamase, Associate Dean po and Assistant Professor ng University of the Philippines, so from Ateneo to UP. Yan. Alin bang mas magaling? Ateneo o UP, partner? Para sa akin ay pantay-pantay yan. Huwag ninyo akong hinga ng propaganda. Ay. Mali. University of the Philippines, College of Law. Attorney Paulo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po, Alvin, Doris, sa inyo mga taga-subaybay. Alin ba Good morning yung mas po. magaling sa College of Law, yung Ateneo o yung UP? Pinagpala po ako na nakapagturo sa pareho, so hindi na lang po ako magko-comment. Like, ganyan ang lokohan nila, partner. Oo Siyempre, parehong magaling. Oo naman. Pero meron niyang mas magaling. Correct, Depende correct. sa kung saan larangan ngayon. Oo, alam Kagaya mo- niyan, yung Senate President. Si Alan Peter Cayetano, Senate President, saan ba? Ateneo o UP? UP ata siya. Kaneo po. Ateneo. Ateneo. So yan ang mga pag-uusapan. Sino ang mas Yung magaling. sinasabi ko sa iyo, ganyan. partner. Oo. Ateneo yan. Pero may pumasok sa conversation. Oo. Di ba yung iba naglilib? Oo. Pumasok yung Recoletos. Ay, alin doon? Lagi silang number one. Anong Recoletos? Kasi Meron Recoletos ako nung high school. Marami yan. San Oo, Sebastian, Atty. Recoletos sino nga, yan. Ano nga yung ang pangalan nung basta sa Visayas na ikinagugulat ng lahat na nagbubugbugan ng Ateneo at UP pero biglang lalabas. Pero palagi naman pa na UP Ateneo. Ay oo, sila From time to talaga. time nakakapasok. Rat-ratan Pero talaga. in history, talagang UP at Ateneo lang yan. But anyway, At third naman ang Lasal. Kasi La Shore. Tama na yan. 8 minutes Ayaw na lang nga si pala. Attorney Sorry, Paulo. sorry. Attorney Paulo, hingi kami ng konting gabay kasi naglabas na po ng desisyon yung Korte Suprema kaugnay dun sa hindi pag-grant ng TRO. Ano po? Nabasa, I suppose nabasa mo na ako. Ang nabasa ko lang yung briefer, yung 9 pages lang. Oo. What is the main argument? Ba't hindi binigay yung TRO? And what is the main argument ng dissenting opinion? Go. So, apat po kasi ang requirement para mag-grant ang isang TRO. Nandyan po yung una, clear legal right. Pangalawa ay urgent necessity. Pangatlo po ay material invasion doon sa karapatan na iyon. At pang-apat ay no plain, speedy, adequate remedy. So, yun po yung mga technical na requirement. In essence, kung sisimplihan po natin, yung gist po ng opinion ay una, hindi pa ho malinaw yung karapatan ni Senator Bato dahil may main case pa nga po na pending na hindi pa dinedesisyon ng korte. At kung mayroon po pong main case or main issues na pending, hindi pa ho yun pinapasukan ho ng korte kung hindi po siya mag-grant ng TRO kasi baka maantala or maunahan niya actually yung pagdedesisyon doon sa main na kaso. So hindi pa clear yung legal right. Pangalawa din, hindi din naman sinabi na may invasion yung karapatan kung mayroon man si Senator Bato dahil protektado naman siya ng Senado at nagkaroon ng statement yung Pangulo na binigyang o pinansin ng Korte Suprema na hindi naman po nag-utos ng pag-aaresto si President Marcos. So wala po masyadong surprises ito from nung last week. Hindi po natin, dami ko kasing speculation kung paano po nag-rule yung court natin doon sa pag-deny ng TRO. Pero mukhang by the book po yung pag-rule niya dito sa pagkakataong ito. Siguro doon po sa dissents, yung mga hindi po sumang-ayon, interesting po kasi yung arguments po na inilalabas ng mga mahistrado ay kadalasan, or batay lang po sa pag-analysis ko po, relate na po doon sa main na kaso. So pinag-uusapan na po nung ibang dissent kung yung ICC po ba na proseso, hindi na kailangan dumaan sa Korte ng Pilipinas, may paglabag po ba sa saligang batas, yung requirement na magkaroon ng judicial determination bago mag-issue ng isang warrant, etc. So interesting po yung opinions, both yung sumasang-ayon at di sumasang-ayon kasi kahit papaano, bagaman alam natin na pansamantala lamang itong proceeding na ito at may mas malaki pang kaso na pending sa Korte Suprema, parang nagsa-start na magpahapyaw yung mga mahistrado natin kung ano yung mga views nila at least as of the moment. So para lang po sa kabatiran ng lahat, yung Korte Suprema, 11 po yan, appointee ni dating Pangulong Duterte. 11. Okay. Dalawa ang Aquino. Hindi, dalawa. Ang alam ko, di ba, Attorney Tamase, dalawa pa yung Aquino appointee? Opo, si Justice Caguioa at si Justice Leonen. Ayun. Tapos, sila na yun, 11 plus 2, 13. Marcos, Opo. dalawa?
I think Alam ko dalawa isa din pa po. lang. So, 11 po yung kay President Duterte. Pero sasabihin ko lang, Alvin, no, na dito kasi sa usapin na to, yung, often gabay for us kung sino yung nag-appoint doon sa maestrado. Pero hindi laging ganoon eh. Kasi makikita nyo na even doon sa 9 na sumang-ayon sa desisyon, yung karamihan actually doon na hindi ay appointee mismo ni Pangulong Duterte. Opo. So mahalaga 'yun para sa isang korte na hindi iniisip ng mamamayan na dahil lamang itong Pangulo na ito yung nag-appoint sa iyo, doon kakikiling, no, mahalaga yan para dun sa kumpiyansa, sa legitimacy ng korte natin. And I think itong mga desisyon na ito, isa yun sa mga kahit pa paano nagbibigay sila ng pag-asa na hindi naman siguro ganoon ka politicized yung ating Korte Suprema. Ibig sabihin, ang point ko naman is, sa ang botong 951, ibig sabihin, marami ding Duterte appointee ang actually hindi pumabor sa TRO. Totoo. Tama? Oo. Tama po. Oo. So hindi batayan yung kung sinong nag-appoint, partner, ano. Yun naman ang gusto kong sabihin, hindi not the other way around, ano po. So yung dissenting opinion, makikita mo na ikamo din ang kanilang killing dun sa kasi partner hindi dinesisyonan kung valid ba na i-serve ang isang warrant na in-issue ng isang international tribunal. Okay. Hindi pa yun dinesisyonan, attorney, di ba? Hindi pa ho, no? So kung titingnan po natin, kasi 10 po yung opinion basically. Yung maikli po, yung sinasabi yung 9 pages, yun po yung opinion talaga ng korte. No? At doon po, hindi po talaga pinag-uusapan yung issue kung valid na po yung warrant na ito, kailangan po ba siya dumaan pa sa korte ng Pilipinas. In fact, yung sinasabi ng korte doon sa main opinion ay dahil hindi pa namin na-desisyon na ito, hindi pa malinaw yung karapatan ni Senator Bato, kaya hindi pa nila mag-grant yung TRO. At kung pero yung 10 po na opinion or yung 9 opinions in addition dun sa opinion ng korte, yan po yung mga parang pananaw, sarili-sariling pananaw ng mga maestrado natin sa Korte Suprema. So kahit po doon sa mga sumang-ayon, may makikita ka na po na pag-counting, hindi naman po pagkiling, pero parang direction na kung i-decision nitong kaso na ito at walang mag-iiba doon sa opinion nila, ay marahil ganito din yung magiging boto. No? But preliminary pa lang po kasi, so mas maganda tignan kung paano nila yung pinanadidesisyon na nitong kaso. Para sa mga ordinaryong tao, so ibig sabihin, walang TRO, habang nililitis yung main issue, dapat pwede nang nakadetine si De La Rosa o dapat ba pwede na siyang i-remit o dalhin sa ICC? O dapat dito lang muna siya ikulong habang walang desisyon? Paano ba yun, attorney? So tahimik po yung korte doon, no? Wala po ang takot, hindi mo takot, but yung concern last week ay baka denied po yung TRO pero baka meron po siya mga nakalakip na kondisyon. Wala pong ganoon, no? Yung denial po ng TRO mukhang blank denial lang po siya, blanket denial. Sorry. So yung tinitingnan po, ay sige po. Di parang may TRO din. Kasi Wala nga TRO, partner. hindi nga, parang sabi ko, kasi aandar yung kaso ka mo eh. Pero hindi pa na-desisyonan yung main issue. Hindi, kasi kung may Magandang- TRO, ibig sabihin nun, kung may TRO, o di hindi mo siya pwedeng arestuhin. Ngayon, na walang TRO, pwede mo siyang arestuhin. Okay, Tama ba, okay. Attorney Paulo? Yun po yung final analysis, no? Hindi po sinasabi ng korte na pwede niyong arestuhin, pero kapag wala po kasing TRO, wala pong pumipigil doon sa kabilang panig, no? Doon sa balak nila gawin. So in this case, dahil gobyerno po yung kalaban, no? yung executive department yung kalaban ni Senator Bato dito sa kaso na ito, babalik tayo doon sa patakaran na kung walang pinagbabawal o nire-require yung ating korte, yung pagbabasa ng batas at ng saligang batas, sumusunod yun sa best judgment ng ating mga executive agents or mga ahente natin sa pamahalaan. So kung ang basa po nila doon sa ICC statutes, RA 9851 at sa saligang batas natin ay pwede na nilang arestuhin si Senator Bato, wala pong pumipigil sa kanila sa kasalukuyan sa paggawa noon. Alright. Sige. O di, tuloy-tuloy lang yung education natin, ha? In the meantime po, nagtatago si Senator Bato. Ano po? Anong position mo pala, Attorney Paulo, kung sakasakaling mahuli si Senator Bato, ang position mo ba ay pwede na siyang dalhin sa the Netherlands o sa The Hague? Or hindi? Pwede nyo siyang i-detain dito, antayin nyo yung desisyon ng Korte Suprema kaugnay doon sa ICC warrant bago nyo siya dalhin sa the Netherlands?
Mahirap po na tanong, no? Kasi sa totoo lang, yung pag-arrest po sa kanya rito, kung yung executive department po ay arestuin na siya tapos i-detain po siya rito, baka magkaroon dito na pagkakataon na maglabas na ng TRO, di ba? Kasi parang gumalaw na yung executive. So, kung practical po yung executive department at aarestuhin po nila, yung pinaka-practical po, at hindi ko po sinasabi na legal nito, ay yung pinaka-practical na paraan ay i-surrender na rin po siya sa ICC. Parang Pero yun ang, po yung parang problema. ang mangyari, Aha. Attorney Paulo, parang yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na diniretso Oo. nila. Rekta na. Opo, no, yun po yung parang magiging practical na pwede nilang gawin. Pero kung paano po magre-react yung korte doon, no? Kasi parang inikutan po yung korte, baka yun ang maging perception. Or baka naman sa tingin ng korte ay pwede lang naman gawin yun kasi wala namang pagbabawal. Then, hindi pa ko natin alam yun. No? Mahirap po tansyahin at this point kung paano magre-react yung Korte Suprema doon sa action na yun. Okay. Thank you, Attorney. Mabuhay ka. Tuloy-tuloy nyo lang po. Be patient in educating all of us. Pasensya na minsan ang mga tanong parang hindi nagme-make sense sa abogado. Pero nagme-make sense po yan sa madlang people, Correct. Attorney. Ha? Thank you po. Diba, patas po yung tanong. Mahirap po talaga itong kaso na to. So kahit mga abogado po natututo dito sa mga nangyayari. Mabuhay So po maraming kayo. salamat din po. Thank you, Mabuhay sir. ang Thank UP you. College of Law. Mabuhay si Attorney Paulo Emanuel Tamase, Associate Dean and Assistant Professor po ng UP College of Law. Para may habol ka. Meron lang pabati ang ating